Dahil sa ginawa ni Madam Jacinta, tuloy nang nagbago ang buhay nga nitong si Rosel at ng kanyang mga anak, si Tali at itong Tyrone. Naging maayos na ang mga ito sapagkat ito nga si Tyrone ay pinamanahan na nga ng tuluyan ni Madam Jacinta. Ayon sa kanya ay ito na ang tamang panahon nang sa ganoon kapag nangyari yun ay wala nang aapi basta-basta sa kanila dahil hindi mahihirap. Nasaktan kasi ng gusto itong si Madam Jacinta matapos nga ang ginawa nga nitong si Bea kung saan nilait-lait nga ang pagkatao nitong si Rosel dahil siya ay ordinaryong mamamayan lamang. Ngayon ay hindi na makakapayag si Madam Jacinta. Tinuruan niya itong maging palaban. Maging pag-ayos niya sa kanyang sarili ay binago ni Madam Jacinta. Nang sa ganun ay hindi na maging mapangahas itong si Bea. Nasaktan siya. Sa kabilang banda, kung gaano nga kayaman itong si Rosel at itong si Tyrone, ganun naman nagsisimula ang karma nga na naranasan ngayon itong si Bea dahil nga sa unti-unti nang magbaliktad ang kanilang mga sitwasyon, unti-unti nang naghihirap itong si Bea dahil sa malaking pagkakautang nito at ang kanyang negosyo ay palugi na ng palugi, maging ang kanyang bahay ay mangangalib na maaari na ring ibenta niya ito dahil wala na siyang option. Nanghas pa nga siya nayayain ang kanyang kaibigan sa isang mamahaling restaurant kahit na ilang beses na nga itong napahiya. Sinabi ng kanyang kaibigan ay dapat hindi na siya pumunta sa mga restaurant na ganun sapagkat ilang beses na na-decline ang kanyang ATM. Subalit hindi pa rin siya nakikinig. Maya-maya nga pa ay magugulat siya sapagkat isang misteryosong babae ang maglilibre sa kanya. Akala niya ay ang kanyang kaibigang si Chito. Subalit ang kanya palang mortal na inip. Napairap siya at napataas ang kilay sapagkat ayon sa kanya ay papaano umano makakaya ni Rosel ang bagay na iyon mahirap pa umano siya sa Bea. Kahit nga walang-wala na siya ay talaga namang mataas pa rin ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi pa siya nakontento. Talaga namang tumayo siya sa kanyang upuan upang usisain at uratin nga itong si Rosel. Subalit mapapahiya lamang siya sapagkat matutulak pa siya nitong si Rosel. Hindi matanggap ni Bea ang kanyang mga nakikita nung una ay halos hindi niya makilala ang biglang pagbabago nga nitong si Rosel. Samantalang nagpapasalamat naman itong si Rosel sa ginawa niya sapagkat naayos niya ang kanyang sarili at dahil nga sa kanyang panglalait at panghihiya, natuto siyang turuan ang kanyang sarili, natuto siyang tutukan ang kanyang sarili nang sa ganun hindi na nga siya api-apihin na siyang magbibigay ng pait sa dibdib nga nitong si Bea sapagkat hindi niya matanggap na nalamangan na naman siya nitong si Rosel. Maya-maya pa nga ay biglang darating itong si Belle. Itutudo pa ni Bea ang kanyang pag-aacting. Tela ba siya ay aping-api, subalit ang totoo ay siya ang nanugod at ngayon siya pa ang napahiya sa kanyang ginawa. Samantalang nariyan naman ito si Madam Jacinta na nakamasid pa lamang kanina pa. Maya-maya nga ay pinalakpakan siya at itigil umano ang kanyang pagdadrama sapagkat kahit anong gawin niya ay walang magbibigay sa kanya ng awards sa restaurant na iyon. Ayon kay Madam Jacinta ay pinapahiya lamang niya ang kanyang sarili. Kaya naman itong si Belle sa awa niya dito kay Bea ay kinalagad na nga niya ito pa uwi bago pa kung anong mangyari sa